Opisyal lang naitala sa Guinness Book of World Records ang ginawang worldwide walk ng Iglesia ni Cristo kanina. 175,000 kaanib ng iglesia ang sumali sa charity walk sa Pasay City. Idinaos ang aktibidad para makalikom ng pondo para sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Makibalita tayo kay Victoria Tulad. Madaling araw pa lang, puno na ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang CCP Complex sa Pasay City para sa kanilang worldwide walk na inialay sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Pagsapit ng alas 6 ng umaga, bistulang nagkaroon ng dagat ng mga tao sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa dami ng mga sumama. Natapos ang walkathon sa Rizal Park sa Maynila kung saan isang mini-concert ang ginawa. Ang grupo ng teenager na si Clark Avesilia tila hindi napagod sa ilang oras na lakaran. Sobrang saya po, unang-una po kasi nakatulong po kami sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Si Tatay Chris Pulo Pauyo kahit 80 anyos na, sumali pa rin sa 1.6 kilometer walk. Hindi ba kayo nahirapan dun sa haba ng nilakad ninyo? Hindi yan. Bakit po kayo sumali? Gusto kong makatulog. Ayon sa opisyal ng Iglesia ni Cristo, kaninang alas 4 ng hapon, umabot na sa mahigit 100,000 ang bilang ng mga lumahok sa walkathon. Layon din ng Iglesia ni Cristo na makamit ang Guinness World Record para sa largest charity walk in one day and in multiple sites. Kinagabihan na laman ang kabuang bilang ng mga sumali sa worldwide walk. Mahigit 175,000 na miyembro raw ng Iglesia ni Cristo ang lumahok. Ang bilang na ito, kinumpirma mismo ng kinatawan ng Guinness World Records bilang bagong record sa kategoryang largest charity walk in a single venue. Walang pagsidlan ang saya ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Lahat kami iisa ang masasabi namin. Ibinabalik namin ang kapurihan sa Diyos. Ang Diyos ang may gawa nito. Bukas malalaman naman kung malalampasan ng Iglesia ni Cristo ang Guinness World Record sa largest charity walk in multiple sites. Bukod sa Pilipinas, 27 bansa pa ang nagsagawa ng charity walk. Kung dati na kayong tumutulong, huwag kayong tumigil. Tuloy lang. Marami pang nangangailangan. Bukod sa mga pulis, nagpadala rin ng kawani ang Bureau of Fire Protection at Manila Disaster Risk Reduction and Management Office para matiyak ang kaligtasan ng lahat at ang maayos na daloy ng trapiko. Kabi-kabilang basura naman ang naiwan sa kalsada matapos ang aktibidad, pero agad din namang natanggal ang mga ito. Generally peaceful, wala pang reported na incident of pickpocketing or snatching. Victoria Tulad, GMA News.